na mga kapatid. Okay, dadako po tayo ngayon sa ating pong pag-aaral po ng mga salita ng ating Diyos na buhay. At alam po natin na ang Diyos na ito na ating pong pinaglingkuran ay may-ari po ng lahat ng mga bagay noong nakaraan nating pag-aaral noong last Sunday. At ito pong Diyos na ito ay buhay at makapangyarihan po sa lahat. Ngayon po ay bilang isang anak po ng Diyos, kailangan po natin magkaroon po ng tinatawag na responsibilidad, no, sa atin pong bilang anak po ng Diyos. At ang nais po ng ating Panginoon na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na commitment, nakakaroon ng tinatawag na desire, no, sa ating mga puso, na kailangan po siya ay atin pong paglingkuran, hindi lamang po sa kasaganaan, maging po sa anumang sitwasyon ng ating buhay, kailangan po natin paglingkuran po yung ating Diyos. Amen po? Kaya mahalaga na sa ating paglilingkod na ito ay kailangan nating matuto ng mga salita po ng ating Panginoon, na mga itinuturo ng ating Diyos, para po tayo ay magiging responsable bilang anak po ng Diyos, para tayo ay hindi po mapariwara, no, sa mundo ito na atin po ginagalawan po ngayon, sapagkat alam po natin na ang mundo po ito na atin pong ginagalawan, mga kapatid, ay punong-puno na po, no, ng kasamaan kung iyon naman po titingnan, no. Kaya po ang gusto po ng ating Panginoon na huwag po tayong madaya, huwag po tayong makiayon, no, sa mga mundo na yan o sa mga ginagawa ng mga tao na yan, na kung saan po ay napapahamak po sa kanilang mga buhay sa mundo po ito. Kaya po, ito pong araw nito ay araw po ng linggo, pagsamba po sa ating Panginoon. At no, sabi nga po nila ay magsasalubong tayo ng bagong taon mamaya, no? Anong mamaya? Anong oras po ba 'yon? Alas 12, kasi alas 12, ano na po 'yan, January 1, no? So, wala akong masama, maganda po 'yon na atin pong salubungin, no, ang 2024. At ito naman ay kahit man hindi mo yan salubungin, talagang darating po yan, no? Kahit hindi natin salubungin, darating po yan. Whether you like it or not, talagang darating po ang 2024. So, ibig sabihin lamang po, wala makakapigil sa panahon, sa oras, sa araw, sa taon na itinakda po ng ating Panginoong Diyos na buhay. At ang gusto lamang po ni Lord na sa tagal na natin dito sa mundo, ang nais po niya na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na magandang buhay. Amen po? Yan po ang gusto ni Lord. Meron tayong magandang buhay, no? Kaya nga po tinuturo sa atin yung mga salita niya, mga kalooban niya, para po meron tayong basihan, no, sa ating paglilingkod, sa ating pamumuhay sa mundo po ito. Ayaw po ni Lord na ang kanyang anak mapariwara. Ayaw po ni Lord na ang kanyang anak ay malayo sa kanya, no? Ang gusto ni Lord, ang kanyang mga anak ay intact po. Gusto niya ay nandyan sa kanya, naglilingkod sa kanya. Kasi si Lord, ang damdamin po ni Lord, masigit pa sa damdamin ng magulang. Amen po? Ano po bang damdamin ng magulang sa kanyang mga anak? Ang gusto na magulang, ang kanyang anak ay maayos. Amen po? Amen. Ang gusto na magulang, ang kanyang anak ay hindi napapariwara. Amen? Ganon din po yun. Ang Diyos, sigit pa. Gusto ni Lord, intact po yung kanyang anak. Nakita lang niya na ang kanyang anak ay magandang buhay. Nakita lang niya ang kanyang anak ay naglilingkod sa kanya, naging masipag sa kanya. Sigurado po yan, no? Baka hindi mo na
mapigilan yung blessing po ng ating Panginoon, no? Sa lumang tipan, during the time nila ni Haring Solomon, ang mga biyaya po ng Diyos, tandaan po natin, ino-overtaken pa sila. No? Wala pa po sila sa kanila, nandoon na po yung biyaya ng Diyos. Naranasan po ba natin yon? Na wala pa tayo sa bahay natin, aba, pagdating mo, nandiyan na yung biyaya ni Lord, no? Ganun po si Lord. Basta tayo ay patuloy lang na maglingkod po, no, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ang ating paksa ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na put off the old man and put on the new man. No? Pag sabi pong put off the old man, ibig sabihin, hubarin ang lumang pagkatao. No? Hindi o sinabi ni Lord na hubarin natin damit natin at magkaroon tayo ng tinatawag na resolution ba yon? O pagdating ng New Year? New Year, ano yon? New Year's resolution. New Year's resolution. Yan po ang madalas kong naririnig sa mga tao. Ang problema, pagdating po ng bagong taon, ganun pa rin ang iba nga, masigit pa. Di ba? Lord, sa 2024, pangako ko sa iyo, hindi na po ako gagawa ng anuman. Diba? Lord, pangako ko, maglingkod ako sa iyo ng tutuhanan. Aba, pagdating ng 2000 taon na yon, ganun pa rin. So, ibig sabihin lamang po, mga kapatid, hanggang salita lang. Wala po sa gawa. Diba? Alam po ba, mas maganda pa yung ginagawa mo, huwag ka muna magsalita. Tama po? Ginagawa mo. Gagawin mo muna bago magsalita. Amen po? Kasi napakahirap na sasabihin mo sa Panginoon, kapatid, ang kinakausap mo si Lord, hindi naman tao. Di po ba? Hari ng lahat ng mga hari, si Lord. May-ari ng buhay mo, kinakausap mo. Di ba? Kasi pagkakaluluwa ng pag-usapan, delikado po kapag hindi natin sinusunod. Kapag hindi natin ginagawa yung mga binitawan natin salita sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya, ito po ang ating paksa, napakaganda, napakahalaga, na ang sabi po, hubarin ang lumang pagkatao at isuot ang bagong pagkatao. Di ba? Kaya di ba, ang tao, kailangan magbihis siya araw-araw. Di ba? Pinuhubad yung damit, pinapalitan ng bagong damit. Kasi, ano po ang magiging problema kapag ang damit mo ay hindi napapalitan? O di ba, mabaho po yun. Di ba? O ganon din sa harapan ng Panginoon. Kapag ang buhay mo hindi napapalitan ng bago, babaho din po yan sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So, ano po ba ang sinasabi pa po ng ating Panginoong Diyos? Now, dito po, unahin po muna natin yung tinatawag na put off the old man. Okay? So, bakit sinasabi po ni Lord na nahubarin yung luma nating pagkatao? Sapagkat ayaw po ni Lord, basahin po natin ang aklat po ng Colossus sa ating scripture reading kanina, mga kapatid. Colossus chapter 3, verse verse 5, no? Sa wikang Tagalog, no? Okay? Sa wikang Tagalog po ay ating babasahin po ito. Sabi po dito sa verse 5, patayin sa mga tuwid ang inyong mga bahaging katawan na nasa ibabaw ng lupa. Sabi naman ng filosopo, pastor, maging martyr ako niyan, patayin ko sarili ko. Hindi o literal na patayin, kundi ibig sabihin po, alisin, baguhin yung mga bagay na hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ko dito, ituloy natin, ano po yun, mga kapatid? Ang nasa mga bahaging katawan ng tao. Una, pakikiapid, karumihan, malabis na pagnanasa,
no? Masamang pita at kasakiman na ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ang pagsamba pa sa Diyos-Diyosan, hindi lamang ribulto ang ayaw po ni Lord, kundi maging pala ito, yung mga bagay na ito, na kung ginagawa ito ng mga tao, ito pala ay Diyos-Diyosan in the sight of God. Verse 6, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, ang pagkapuot ng Diyos ay dumarating sa mga anak ng di pagtalima. Tingnan niyo po, nagagalit pala ang Diyos dito mga kapatid. No? Pero pag sa tao, pagka ginagawa mo ito, pag sa tao, sa harap ng tao, sa mata ng tao, aba, pupurihin ka pa ng tao. Bakit? Iba kasi standard ni Lord, iba rin standard ng tao. Amen po? Ang tao, karamihang tao ngayon baliktad. Kapag ka naglilingkod ka sa Diyos, aba, iniiwasan ka ng tao. Di ba? Iniiwasan ka ngayon. Di ba? Okay? Pero pagka ikaw ay gumawa ng masama, di po ba? Anong gagawin ng tao? Tuwang-tuwa. Di ba? Pinupuri pa ang gumagawa ng masama. Kaya baliktad po ngayon mga kapatid. Okay? So, kahit po madalas ko po sinasabi na subukan po natin na sa buong kalikid, magpainom ka ng Red Horse. Palagay natin Red Horse. Isang truck. Ano kaya sasabihin ng tao sa atin? Ang bait naman ni Pastor, nagpainom ng Red Horse, isang truck pa. Pero pag namigay ka ng Biblia, nangangaral ka, tatanggihan ka ng tao. Sasabihin pa ng tao, ano naman yung reliyon na yan? Di po ba? Tandaan po natin sa panahon ni Noe, ganun po nangyari. Sa panahon ni Noe, nangangaral si Noe, tinanggihan ng mga tao. Pero tingnan niyo po, ano nangyari? Ginuna ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Wala ho naniniwala ni isa kay Noe. Ang naniniwala sa kanya, yung kanya mga mahal sa buhay. Tingnan niyo po mga batid. Okay? Kasi, hindi ho sila naniniwala na sabi nila, paano makarating ang tubig dyan sa bundok? You see? O, tingnan niyo po. Sa Lord po, wala imposible. Pag sinabi po ni Lord na gagawin niya, gagawin po niya. Amen po? Pag sinabi ni Lord na gagawin ko ang mundo sa pamamagitan ng baha, nangyari po ba? Nangyari po, mga kapatid. Di po ba? Ano hong ginawa ni Lord? Binuksan niya lahat ang lagusan ng tubig. Umulan ng malakas, ilang days umulan. 40 days and 40 nights, mga kapatid. Oh. Diba? Sa Manila nga, isang araw lang how much more? 40 days and 40 nights. Diba? Kaya tingnan niyo po, kapag ka ikaw ay magsasaka, nag-araro, araruhin mo yung bundok sa pinakatuktok. May makikita kang balat ng shell. Ako, naranasan ko po yan. Yun po ang katibayan na kahit gaano kataas ang bundok, luno pa rin siya sa tubig. Di ba? Kaya nga, during that time, di ba, wala nakaligtas. Ilan ang naligtas? Ilan sila? 8 ang naligtas. Tingnan nyo, mga kapatid. So, yun lang po ibig sabihin na ang sabi po dito ng ating Panginoon, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, ang pagkapuot ng Diyos ay dumarating sa mga anak ng di pagtalima. Kasi ang gusto ni Lord ang kanyang anak, tatalima sa kanya. Ibig sabihin, susunod. Di ba ba? Hindi naman natin si Pastor sinusunod, kundi si Lord. Yung mga sinasabi po ng ating Panginoon. Ano pa po sabi dito? Nasa mga ito kayo rin ay lumakad ng minsan nang kayo ay nabubuhay pa sa mga ito. Di po ba naranasan din po natin ito nung wala pa tayo kay Lord? Tama po? Puno tayo dati ng inggit. Puno din tayo ng bisyo dati. Lahat ng ero na nasa atin. Di po ba? Ano po yung mga ero na sa atin? Bababaero. No? Huwag na lalaki-ero. Okay? Lasinggero, lahat na ero. Pero tingnan nyo po, lahat yan naranasan natin, napakabuti po ng Diyos.
Bakit? Sapagkat tayo po ay hinango ng Diyos doon at dinala tayo sa tama at totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Verse 8, datapat ngayon ay alisin din ninyo. O, tingnan niyo po. Datapat ngayon, hindi ho sa 2024 pa, kundi ngayon. Hindi next year. Okay? Hindi sa sunod-sunod pa na taon, kundi ngayon. Sabi ni Lord, datapat ngayon ay alisin din ninyo ang lahat na mga ito. Anong mga ito? Yung binasa natin nung una. Yung mga bagay na iyon, mga kapatid, na ang sabi pa po dito, may kasunod pa. Pagkagalit, di po ba? No? Pagkapuot, malisya, no? Kalapastanganan, mahalay na pananalita mula sa inyong bibig. Huwag magsinungaling sa isa't isa. Nakikita ang hinubad na ninyo ang lumang tao kasama ng kanyang mga gawain. So tingnan niyo po mga kapatid, importante pala na hubarin natin yung luma nating pagkatao, yung dati nating tayo noon, mga minamahal. Okay? Sapagkat ayaw po yan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ito po ay naka-address sa mga anak ng Diyos. Hindi po ito naka-address sa mga hindi anak ng Diyos. Hindi po talaga gagawin po ito. Kaya ito naka-address sa mga anak ng Diyos sapagkat ang gusto ng Panginoon yung kanyang mga anak ay hindi yung makakaranas ng ganitong mga ginagawa sapagkat ayaw po yan ng ating Panginoong Diyos na buhay, mga kapatid. Kaya tayo ay pinapahiwalay din, no? Hindi lamang tayo ay hindi lamang natin patayin, alisin, hiwalayan, di natin dapat ang mga bagay na hindi dapat nating gawin, no? Ayon po sa sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Yung ating mga tinatawag na lifestyle po, no? Ang ating pamumuhay sa mundo ito ay kailangan po na humiwalay po tayo sa tinatawag na sin and worldliness, no? Sa mga ginagawa ngayon ng karamihan, mga kapatid. Sapagkat meron pong paalaala, uutos po yung ating Panginoon na dapat po nating sundin sa ating paglilingkod na ito, yung 1 John chapter 2. Ano po sabi dito, mga kapatid? 1 John chapter 2 verse 15. Sabi po dito sa verse 15, huwag ibigin ang sanlibutan. Okay? Ang tinutukoy dito na sanlibutan, ito po yung mga gawang makamundo ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Okay? Kung ang sinumang tao ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Tingnan niyo po. Kung iniibig daw natin ang mundo, ang sanlibutan, ang mga bagay sa sanlibutan, ang pag-ibig daw ng Diyos Ama ay wala po sa atin. Bakit? Ano po ba ang nasa sanlibutan? Verse 16, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ang pita ng laman. No? Kaya, kaliwat kanan, mga nanay, tatay, nire-rape. Di po ba? O, apo, nire-rape. Bata pa, nire-rape. So, matindi po, no? Ang mundo po ngayon. Sapagkat, ang sabi dito ni Lord, ang sa sanlibutan daw ay ang pita ng laman at ang pita ng mga mata at ang kapalaluan ng buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. No? Hindi lamang pita ng laman, hindi lamang pita ng mata, kundi yung kapalaluan, yung tinatawag po na pride of life. No? Doon kasi bumabagsak karamihan ng tao sa pride. Tama po? Okay? So, napakahalaga na dapat tayo ay magkaroon ng tinatawag
na pagsunod, no, sa ating Panginoong Diyos. Sabi pa dito sa Romans chapter 12 verse 2. Sabi dito, at huwag makiayon sa sanglibutang ito, kundi kayo ay mabago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong kaisipan upang mapatunayan naman ninyo kung ano yung mabuti at katanggap-tanggap at sakdal na kalooban ng Diyos. So wag daw tayo umayon sa takbo ng mundo ito. So ayaw po ni Lord, mga kapatid, ayaw po ng ating Panginoon na ito po'y gagawin po natin sa ating buhay na ito. Ang gusto po ni Lord, hubarin na natin ang luma nating pagkatao at isuot natin yung bagong pagkatao. Ito po yung mga kaugalian na gusto po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, tingnan niyo po mga kapatid, marami ngayon lumalakad sa mundo na kung saan po ay halos ilang porsyento po, no? Napakarami ang gumagawa ngayon ng mga gawang makamundo. At ilan lamang ang gumagawa ng pagsunod sa Lord, kakaunti lang. Ibig lamang sabihin, meron pong parabola ang ating Panginoon. Meron pong tinatawag na makipot at maluwang na daan. Marami ngayon dumadaan sa maluwang na daan. Gusto nila malaya sila. Tama po? Gusto nila ay sila ang masusunod. Hindi na po ang Diyos na may-ari ng kanilang buhay. Dapat ang masunod sa buhay natin si Lord. Tama? Bakit? Kasi ang buhay natin, siya pong may-ari. Siya pong nagbigay, siya pinagkatiwalaan po tayo sa buhay po natin. Kaya anong sabi po dito sa basahin po natin ang Matthew chapter 7 po, mga kapatid. Anong sabi po sa parabola ng ating Panginoon? Sabi dito, verse 13, pumasok kayo sa makipot na tarangkahan, sapagkat maluwang ang tarangkahan at malapad ang daan na patungo sa kapahamakan, at marami sila na pumapasok doon. Tingnan niyo po, saan daw tayo pinapapasok bilang anak ng Diyos? Sa makipot na tarangkahan, sa makipot na daan. Bakit? Hindi sa maluwang, sapagkat ang sabi ni Lord, kapag maluwang, sabi ni Lord, sapagkat maluwang ang tarangkahan at malapad ang daan na patungo sa kapahamakan, at marami sila na pumapasok doon. Kaya maraming tao ay lumalakad sa maluwang na daan. Gusto nila sila lang masunod, no? Hindi si Lord ang masunod sa buhay po nila, mga kapatid. Pero ano po ang resulta kapag dumadaan ka sa maluwang na daan? Kapahamakan. Hindi po sa impyerno, kundi kapahamakan mo sa buhay mo dito sa lupa. Amen po? Dito po, maging miserable ang buhay mo. Pagka hindi ka naglilingkod sa Lord, pagka ayaw mo sumunod sa Lord, gusto mo lang yung sarili mo sundin mo, tingnan niyo po, napakarami ngayon napapahamak ng mga tao sapagkat ayaw po sumunod sa ating Panginoon. Di ba ba? Minsan, ang gusto lang natin masunod, hindi na natin kinukonsulta sa ating Panginoon, kaya tuloy ang resulta minsan ay hindi maganda. Tama po? Hindi mo pinagpipray, hindi mo sinasabi sa Lord ang iyong gagawin, yung plano. Tingnan niyo po, ang naging resulta po ay kapahamakan, no, kapariwaraan, o hindi magandang resulta kapag hindi ho natin itinatagubilin at ating sinasabi po sa ating Panginoon. Ituloy ho natin, mga kapatid. Verse 14, dahil makipot ang tarangkahan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti sila na nakakasumpong nito. Tingnan niyo po, meron din palang dumadaan sa
makitid na daan. Pero itong makitid na daan patungo sa buhay. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag na abundant life. No? Ito po yung tinatawag na kasaganaang buhay sa mundong ito. Ibig sabihin, nandoon yung blessing ni Lord. Amen po? Nandoon yung mga pagpapala ng ating Panginoon. Nandoon yung tinatawag na pagpapalang espiritual, pagpapalang pisikal, pagpapalang material, mga kapatid, sa buhay po natin. Tingnan niyo po. No? 2023, salamat po sa Lord, dahil wala po akong sakit. Amen po? Pagpapalang pisikal po yan, kapatid. Meron man tayo naramdaman, pero lagnat, ubosin po, natural po yan. Amen po? Pero tingnan niyo po. Diba ba? Hindi naman tayo pinabayaan ni Lord. Amen po? Pinagpapala pa tayo ni Lord, mga kapatid. Ang malaga lamang na tayo po ay sumunod sa may-ari ng lahat ng mga bagay. Sa mundong ito, walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. At dapat kilalanin natin, alamin natin kung sino ba talaga ang tunay na Diyos na dapat mong paglingkuran sa buhay mo. Di ba? Kasi madali lamang ako naglilingkod sa Diyos. Pero pag uugatin mo, pag titingnan mo ang pinaninulan, hindi naman tunay na Diyos. Tama po? Yun pong karamihan po ngayon. Di ba? Madali lang po sabihin, pero pagka titingnan mo kung totoong Diyos ang pinlingkuran, hindi naman pala. Hindi naman pala Diyos ng Biblia, kundi Diyos ng mga sabi-sabi. Amen po? Alin po ba ang totoo? Ang Diyos ng Biblia o Diyos ng sabi-sabi ng tao? Diyos ng Biblia. Pastor, tao naman ang sumulat niyan. Sinong tao? Taong mga hari, taong mga propeta, taong mga apostol ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po ay Espiritu at ginamit niya, kinakasangkapan niya ang kanyang mga lingkod para mabuo ang kanyang mga salita. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi po ni Lord, sa ni Pablo, all scripture is given by inspiration of God. Tingnan niyo po. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So ito po yon ang kinasihan po ng Diyos. Ang Diyos po ang nagkasi nito, hindi yung tao. Okay? Ang nagbigay po sa atin ng kanyang salita, ang ating Diyos. Nabuo po ito sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ginamit niya almost 40 writers na mga lingkod ng Diyos para mabuo ang kanyang mga salita. Okay? Pero mag-ingat din po tayo dahil hindi po porke Biblia, totoo na. Maraming kinukurap ngayon ng Biblia. At ang tunay at totoong Biblia po ay ang King James Version Bible 1611 po, mga kapatid. So, nais ko lamang pong ibahagi ko yun sa inyo para hindi tayo madaya. Di ba ba? Kasi maraming mga preacher ngayon, maraming mga di umanong nasa simbahan ngayon, walang ibang motibo kundi pera. Tama po? Walang ibang motibo kundi pakinabang. Gusto nilang pakinabangan lang yung mga tao. Di ba ba? May mga nalalaman tayo ng mga reel ngayon na may pagkakaunti bibigay mo, sasabihin pa sa iyo, dagdagan mo pa, kaunti binigay mo. Di ba? Meron din ngayon para kang hinuhold up. Ano po ang ibig sabihin na hold up? Tinututukan ka na. Di ba? Tinututukan ka ng sibot. Anong tawag noon? Sibot ba yon? Yung parang lagayan ng pera na ginaganunan ka? Ikaw. Dati kami ganon kasi sa Kristan po ako nung maliit pa. Ganon din po yung ginagawa ko dati. Tinututukan sila. Kasi inutusan po ako Diba? Alam niyo po, silent hold up po yan. Kasi ang pagbibigay dapat kusa. Hindi ka pwedeng tutukan, Hindi ka pwedeng sabihin, 1 milyon ka, 2 milyon ka.
mag-donate ka, ganito, ganyan ka. Hindi po, mali po yan na ginagawa. Mali po na practice po yan, mga kapatid. Ang tunay na pagbibigay, galing sa puso. Amen po? Ikaw mismo kusa na magbigay doon sa gawain ng Panginoon. At ang pagbibigay, oras, araw ng pagsamba para kay Lord. Kasi kasama yon sa living sacrifice. Amen po? Kasama yon sa buhay mo eh. Kasi buhay ka. Di po ba? Kung inyo natandaan, nung pinanak ating Peso Kristo sa sabsaban, di po ba? O, yung tatlong pantas, hindi po yan tatlong hari, tatlong pantas sa Biblia po yan. Mali po yung tatlong hari. No? Sabi pala, si Melchor, si Gaspar, si Baltasar. Hindi po. Wala hong sinasabi ang Biblia. Amen? Ng pangalan na tatlong pantas. Ang sinasabi ng Biblia, 3 wise men. Di ba? Huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan ang banal na kasulatan. Tama po? Kasi ayaw po ni Lord na dagdagan natin ang banal na kasulatan at bawasan natin ang banal na kasulatan. Di po ba? O, ang tatlong wise men pumunta sa kapanganakan ng ating Peso Kristo. Sumamba po sila, lungod sila, sumamba sila sa Lord. Ano pang kasunod? Anong ginawa nila? Nagbigay sila sa ating Panginoon. Ang binigay nila? Pilak at ginto. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ibig sabihin, kusa, galing sa puso. Kaya po dito, kahit kailan, wala ko kayong narinig. Oh, mga kapatid, meron tayong project ngayon. Di ba? Meron tayong donation ngayon. Wala po kasi ang pagbibigay dapat kusang loob. Amen po? Alam po ba, napakasarap sa pakiramdam kapag ang pagbibigay galing sa puso. Amen po? Hindi napipilitan. Di po ba? Kaya ang sabi ni Lord, basahin po natin sa 2 Corinthians. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo, mga kapatid? Okay? 2 Corinthians chapter 9, verse 7, ano sabi? Ang bawat taong naglayon ayon sa kanyang puso, ay hayaan siyang gayong magbigay. Oh, tingnan niyo po. Ibig sabihin, ang pagbibigay talaga dapat galing po sa puso, hindi po sa nguso. Amen po? Ano pang sabi? Ay hayaan siyang gayong magbigay, hindi laban sa kalooban. Diba? Ayaw po ni Lord na ang pagbibigay natin laban sa kalooban. Ay, sayang naman yung binigay ko doon. Diba? Laban sa kalooban po yun, mga kapatid. Ano pang sabi dito? O dahil sa pangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang isang masayang tagapagbigay. Cheerful giving ang gusto po ni Lord, mga kapatid, na nanggagaling sa ating mga puso. Verse 8, at makakayang gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya. Kaya ba ng Diyos ibigay sa ating lahat ng biyaya? Kaya ng Diyos, sapagkat siya po ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Ano pang sabi dito? At makakayang gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya na sumasagana tungo sa inyo, upang kayo ay palaging taglay ang lahat ng kasapatan sa lahat ng mga bagay, nawa ay sumagana at bawat mabuting gawa. Tingnan niyo po, ang pagbibigay na cheerful, galing sa puso, masayang pagbibigay, ay isang mabuting gawa sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, mga kapatid, mahalaga po na makita ho natin sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon, kung ito po ba ang paglilingkod natin ay totoo, tunay na paglilingkod. Kasi marami yung mga nagtuturo po ngayon, maraming mga mandarambo ngayon, maraming mga mandaraya ngayon, maraming mga scammer ngayon na mga mangangaral. Diba? Sabihin ko na scammer. No? Kasi marami naman po talaga, mga kapatid. Di po ba?
Ang iba, nagbibigay pa ng sobre. No? Pag nangangaral sa bus, ang iba sa palengke, mabuti, wala na ngayon sa palengke. Di ba? Meron pa rin? Kahapon. Grabe Hanggang ngayon pa na, marami pa rin, no? Pero ginagamit ang salita po ng Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid. Pagkatapos noon, ang iba, di ba, iinom lang, anong gagawin? Di ba? So, mag-ingat tayo mga kapatid. Okay? Sapagkat, sinasabi po ito ng ating Panginoon. Romans chapter 16, verse 17, up to verse 18, ano sabi? Ngayon, ay namamanhik ako sa inyo, mga kapatid. Tingnan niyo po naka-address sa mga kapatid. Natandaan sila na nagdudulot ng mga pagkakabahabahagi at mga katitisuran na salungat sa doktrina na inyong natutuhan at layuan sila. Sinong layuan? Yung mga nagdudulot ng pagkababahagi at mga gumagawa ng katitisuran. At ito ay mga salungat sa doktrina ng Panginoon. Ang sabi ni Lord, layuan sila. Verse 18. Bakit layuan sila? Sapagkat sila na mga gayon ay hindi naglilingkod sa ating Panginoong Yesu Kristo, kundi sa kanilang sariling, saan daw sila naglilingkod? Sa kanilang sariling tiyan. Tingnan niyo po, makinabang, ibig sabihin. Di po ba? Kaya marami ngayon mga reliyon, kaya nagsisiyaman. Di po ba? Kaya tingnan niyo po, ang founder naka-helicopter, ang miyembro nakapaa pag pumunta sa bulwagan ng kanilang pagtitipon. Bakit? Kasi po, lahat po ng mga miyembro sinisip-sipan ng gatas. Ginagatasan po, mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, mag-ingat tayo. No? Sapagkat ang mga taong ito ay hindi naglilingkod sa ating Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya tingnan niyo po, ang napakaraming mga religion, ang lalaki ng tiyan. Di ba? Sagana ho sila, mga kapatid. Di po ba, mga kapatid? Okay? Ano pa po, mga minamahal? Ang sabi pa po dito ay kundi sa kanilang sariling tiyan at mga magagandang talumpati. Magagaling po sila magsalita. Ay nanininglang ang mga puso ng mga walang malay. Kaya po, magagaling po yan sila magsalita. Pinag-aralan po yan ng ilang years para po makalikom ng pera, para po yumaman. Yun po ang mga motibo ng marami po ngayon. Di po ba? Kaya nga po ang iba, pag nagsalita, napaka-malumanay. Mga kapatid, mga kaibigan. No? Napaka-hinhin, napaka-malumanay, na talagang nakikita mo, na talagang meron silang tinatawag na sinseridad sa kanilang paglilingkod di umano sa kanilang Diyos. Pero sa likod po ng kamera, di ba? Sa likod po ng kamera, hindi ho karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So marami ako nakikita mga aral, pagkatapos ng pangangaral, alis na po yan, pupunta na doon sa kanyang bisyo. Diba? Uhubarin lang yan yung suot niya, tapos alis yan, pupunta yan sa mga kanyang bisyo. Gusto yun ba, lingkod ng Diyos? Hindi po. Okay? Kaya nakakalungkot, marami pong nadadaya ngayon. Maraming nabulag sa katotohanan ng ating Panginoon. Kaya, sabi ni Lord, sabi ni Pablo, put off the old man. Hubarin natin
ang luma nating pagkatao. Kung ano tayo, hubarin natin. Dapat ang ilagay natin yung tinatawag po na new man sa ating pong paglilingkod po sa ating Panginoon. Now, basahin po natin ang aklat po ng Colossus, sapagkat dito po tayo, okay, o Ephesians chapter 4 na lang po tayo. Ephesians chapter 4, verse 24, no? Sabi ni Lord, dito na tayo ngayon sa put on the new man. Sabi po dito, verse 21, hanggang sa mga sumusunod. Ephesians chapter 4, verse 20, ano sabi? Kung tunay na siya ay narinig ninyo at naturuan na sa pamagitan niya, niya ng Diyos, gaya ng katotohanan na kay Jesus, verse 22, nahubarin ninyo patungkol sa dating pamumuhay ang lumang tao. Tingnan niyo po. Ang dati doon natin ginagawa, hubarin po natin na sumasama alinsunod sa mapanilinlang na mga pita at maging bago sa espiritu ng inyong kaisipan. Verse 24, at upang isuot ninyo ang bagong tao na ayon sa Diyos ay ninalang sa katwiran at tunay na kabanalan. Kaya tayo po ay puri ng Diyos dahil sa kapangyarihan po ng Diyos, tayo po ay na-born again. Ang isang tao pag na-born again, kaakibat kasama na po yan ang pagbabago ng buhay. Amen po? Na ang nagbabago po noon, walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po ba, ang sarili natin, hindi natin kayang baguhin. Tama po? Maliban lamang na tayo po ay binago ng Espiritu ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, sabi ni Pablo, ang nakipag-isa kay Kristo, ano na daw siya? Isang bagong nilalang. Basahin po natin mga kapatid. 2 Corinthians chapter 15 verse 7. Ano sabi po? Mga minamahal. Ay sorry po. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sa makatuwid, kung ang sinumang tao ay nanakay Kristo, siya isang bagong nilalang at ang lumang mga bagay ay lumipas na, masdan ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Kaya po, mahalaga po mga kapatid, paalaala po ni Lord sa mga anak niya, sa mga na-born again, sa mga tinubos ni Kristo, sa mga hinirang ng Diyos Ama, before the foundation of the world, na ang nakipag-isa pala kay Kristo, siya po ay bago nang nilalang. Ibig sabihin, na born again na po siya, pinanganak na po siya muli ng ating Panginoon. No? Binuhay po ang kanyang kalagayang patay na espiritu dahil sa kasalanan at pagsuway na atin pong minana kay Adan at kay Eva, mga kapatid. Kaya ano pa po sabi dito, ituloy natin, okay, sa verse 24 ng Ephesians chapter 4, at upang isuot ninyo ang bagong tao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at tunay na kabanalan. Verse 25, kaya nga itakwil ang kasinungalingan, no? Alisin, itakwil, no? Magsalita ang bawat tao ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay mga bahagi ng isa't isa. Kayo ay magalit at huwag magkasala. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Naalala niyo po pang Jesucristo, maraming nagtitinda sa kanyang templo, pinagalitan po niya. Mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon,
huwag lang tayo magkasala, pwede po tayo magalit. Kasi tao po tayo. Amen po? Nasa laman pa po tayo. Hindi talaga mawala po yan, mga kapatid. Ano pang sabi dito, mga minamahal? Okay? Kayo ay magalit at huwag magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw ng inyong pagkapuot. Ibig sabihin po, ihingi na kaagad ng tawad sa Lord pagka tayo po ay nagkasala. Amen po? Alam po natin na nagkakasala tayo kasi nandiyan ang ating espiritu, ating konsensya. Nalalaman po natin yan. Okay, sunod, verse 27. Ni huwag magbigay lugar sa diablo. Yun po ang gusto po ng ating Panginoon. No? Huwag tayo magbigay ng lugar sa ating kalaban. Kasi po, delikado kapag tayo po ay aatakihin po, mga kapatid. Okay? So, malinaw po na kung saan po ay napakalaga yung ating magandang gagawin, no? Sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Romans chapter 6 verse 2. Anong sabi po dito, mga kapatid? Romans, okay? Basahin po natin, tsaga-tsaga po tayo, mga kapatid. Romans chapter 6 verse 2. Anong sabi po dito? Huwag nawang, sabi dito sa verse 1, ano ba ang ating masasabi kung gayon? Tayo ba ay magpapatuloy sa kasalanan upang ang biyaya nawa ay sumagana? Verse 2, huwag nawang ipahintulot ng Diyos. Paano ba tayo na mga patay na sa kasalanan ay mabubuhay pa ng matagal dito? Tayo kasi patay na tayo sa kasalanan. No? Sabi ni Lord, we are dead to sin. Patay na tayo sa kasalanan, mga kapatid. Kaya hindi na natin dapat gawin yung mga bagay na ayaw po ng ating Panginoon. Ang gusto ni Lord, ang gagawin natin ay mga bagay na mabuti na siya po ang nalululhati na bigyan ng karangalan po, mga minamahal. Okay? Kaya ang ating paglilingkod na ito ay ang nabigyan ng karangalan, walang iba ang ating Diyos. Matthew chapter 5 verse 16. Sabi po ni Lord, hayaan ang inyong liwanag ay gayong magliwanag sa harap ng mga tao upang makita nila nawa ang inyong mabubuting mga gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So mahalaga yung good works. Kaya tinuturuan tayo ni Lord na tayo gumawa ng mabuti. Amen po? Okay? So kapag tayo gumagawa ng mabuti, ang nalulahati para doon, mga kapatid, yung ating Diyos. Okay? So mahalaga yung kabutihan natin sa ating Panginoon. Pag sabi na gumawa ng mabuti, malawak po yan. Okay? Malawak po yung good works kung atin pong pag-aralan, mga kapatid. Ano pa pong sabi? Sabi ni Lord, huwag daw tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Sino pong napapagod sa atin? Mga kapatid. Ang tao po ba napapagod? Opo. Napapagod sa physical na katawan. Tama? Minsan napapagod yung isip. Okay? Maraming iniisip. Minsan napapagod pero wala namang iniisip. Di ba? So dahil po ang tao ay tao, nasa flesh pa po tayo. Hindi pa tayo incorruptible body. No? Sa flesh pa po tayo, mga kapatid. Kaya sabi po dito, sa aklat po ng Galatians chapter 6, verse 9, anong sabi? At huwag tayong mahapo o mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang kapanahunan ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Verse 10, habang tayo
ay may pagkakataon sa makatuwid, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Tandaan po natin, bago tayo makagawa ng mabuti sa mga tao, gawin muna natin na maging mabuti tayo sa Lord. Kasi hindi mo talaga magagawa yan, maging mabuti ka sa tao, kung hindi ka maging mabuti sa Lord. Amen po? Tingnan niyo po ang mga nangyayari sa mundo. Wala silang kabutihan na ginawa sa Diyos. Tingnan niyo po. Kaya wala rin silang kabutihan ginagawa sa kanilang kapwa. Anong ginagawa lang sa kapwa nila? Ini-scam nila, di ba? Ano pang ginagawa sa kapwa nila? Pinapatay nila, hinuld up nila. Kung ano-ano mga ginagawa. Kasi po, hindi sila gumagawa ng mabuti sa harapan po ng Diyos. Once na gumawa ka ng mabuti sa Diyos, magagawa mo rin siya sa iyong kapwa. Amen po? Ano ba bang sabi dito? Ituloy natin. Habang tayo ay may pagkakataon sa mga tuwid, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa kanila na mula sa sangbahayan ng pananampalataya. Ibig sabihin, lalo na sa loob ng church. Amen po? Kailangan tayo gumawa ng mabuti. Kaya po, tinuturuan tayo ni Lord na kapag ka tayo sa church, hindi gusto ni Lord na tayo ay magre-rebelde, kundi dapat tayo gumawa ng mabuti. Dapat tayo ay tumulong sa ikagaganda ng gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ito po yung tinatawag na put on the new man. Diba? Bisa natin, lagyan natin, okay? Isuot natin ang bagong pagkatao. Hindi lamang dapat taon ang magbago. Dapat tayong lahat. Ako, kailangan ko pang magbago. Amen? Kailangan ko pa rin na magiging mabuti sa ating Panginoon. Kaya nga po, tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Kasi once na tayo huminto na sa paglilingkod sa Lord, wala na yung source ng lahat ng mga bagay sa atin, may tendency na tayo po ay hindi na po magkaroon ng mabuting pamumuhay. Amen po? Kaya po, kailangan po natin si Lord sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya po, huwag tayong mapagod, umahapo. No? 2 Thessalonians, panghuli po sa ating talata po ito, sa ating pag-aaral. 2 Thessalonians chapter 3, verse 13. Anong sabi dito? Simple-simple lang, sabi po ni Pablo, sabi dito, dapat kayo mga kapatid. Kanino naka-address? Sa mga kapatid sa church, sa mga kapatid sa pananampalataya. Anong sabi? Ay huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Tingnan niyo po mga kapatid. Kailangan tayo gumawa ng mabuti. Una sa Diyos, sunod sa ating kapwa mananampalataya at sa lahat ng mga tao. Ngunit, tandaan po natin sa ating paglilingkod sa Lord, huwag dapat natin i-take advantage ang tinuturo po ng ating Panginoon. Kasi maraming tao ngayon, no? Hindi mo lang bigyan, masama ka na. Diba? Meron ka nun eh. Diba? Pero pagkabigyan mo, mabuti ka sa Kanya. Kasi dapat lawakan natin ang kaisipan natin. Pastor, bakit hindi ako binigyan? Kasi po, kailangan pa niya. Amen po? Nangailangan din yan. Di po ba? So dapat lawakan natin yung ating kaisipan tungkol sa mabuting ginagawa sa harapan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya nga po, nandun yung tinatawag na cheerful giving. Napakasarap po yun. Yung kusang pagbibigay para po sa ating Panginoon, hindi lamang sa ating Panginoon, maging po sa ating pong paglilingkod sa Diyos, sa ating mga mansabuhay, no? Kaya, purihin pong Panginoon dahil po, hindi naman po tayo pinababayaan po ni Lord.
Siya po ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. Ano ang ating pangailangan? Ilan po yung pangailangan natin? Aspeto sa buhay natin? 3. No? Hindi ho 2 lang. No? 3. Anong una? Pangailangang espiritual. Tama? Ito po yon, yung mga paglilingkod natin sa Lord. Pangailangan din po natin yan. Espiritual. Kaya nga ginagawa natin yung ating tungkulin sa Lord. Pangalawa, yung pangailangang pisikal. Yung kalusugan natin. Di po ba? Kaya nga po, dinudulog natin sa Lord, Lord, nawa, hindi ako magkakasakit. Di ba? Di bali na Lord, magngat-ngat ako ng tuyo, basta wala lang sakit. Di ba? Tama po? Eh ano naman, kakainin mo, lechon, eh magkakasakit ka naman. Eh ubos din yon. Tandaan po natin, kahit isang sakong pera mo, once na nakakasakit ka, mauubos din po yan. Meron matitira. Ano matitira? Sako. Ang laman, pera, wala na. Totoo po ba yan? Marami ako nakita, karanasan, nakikita sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, napakayaman nila. Nung dumapo yung sakit, ubos ang kayamanan. Totoo po ba yan? Kaya kailangan natin ang pagpapalang pisikal. Amen po, yung blessing ni Lord. Pangatlo, ano? Wow, ito siguro ang pinaka-importante sa inyo, no? Yung pangatlo. Ano po yun? Material blessings. Ha? Kailangan natin yun kasi nabubuhay pa tayo sa mundo. Amen po? Hindi mo na kailangan pagpatay ka na. Material blessing, pagkapatay ka na, hindi mo na kailangan yun. Di po ba? Oh. Kaya mo na kailangan kasi nandito ka pa ngayon sa mundo. Nabubuhay pa po tayo. Amen po? Natural po yan. Pero, dapat, makita ho natin, para tayo daluyan ng blessing po ni Lord, maglingkod tayo sa Lord. Amen? Magpatuloy tayo sa Lord. Kaya nga, ang prinsipyo, bago tayo matapos, madalas ko po sinasabi, anong prinsipyo ni Lord sa pamumuhay ng isang tao? Matthew chapter 6 verse 33, ano sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, sabi ni Lord, shall be added unto you. Unahin daw natin ang kaharian, ang katwiran ng Diyos. Anong kaharian? Yung kanyang ministry. Amen? Ang kanyang gawain. Di po ba? Ang ating paglilingkod sa Kanya. At anong kasunod? Sabi ni Lord, malinaw po yan mga kapatid. No? And all these things shall be added unto you. Di ba? Paano kapag palayan ni Lord hindi ka nga nananalangin araw-araw. Paano kapag palayan ni Lord, di ka nagbabasa? Paano kapag palayan ni Lord, di ka naman dumadalo sa gawain? Diba? So, para ang pagkapala ni Lord sa atin intact, unahin natin si Lord. Before anything else, first is our God. Una talaga yung ating Diyos. Tandaan po natin yan, unahin natin siya. Di ba rin ang hayaan natin trabaho niya, iwanan natin. Basta tayo, unahin natin si Lord. Amen po? Amen. Hayaan natin mga labahin na yan. Di ba? Hayaan natin paglilinis dyan, nandyan lang yan ang mga trabaho. Dapat unahin po yung ating Panginoon. Yun po ang totoong paglilingkod sa Lord. Di po ba? Pastor, itong linggo na ito, tinda muna ako kasi wala akong pera. Kapatid, ang Diyos mo ba ay pobre? Mahirap ba ang Diyos mo? Baka mahirap ang Diyos mo. Kasi ang Diyos kasi mayaman. Siya may-ari ng lahat. Kaya na i-provide ang lahat ng mga bagay. Amen po? Ang malaga, yung pananampalataya, ang iyong totoo at tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, nawa, ito pong mula ngayon, no? Hindi na natin hintayin ang 2024 mula ngayon. Nawa, iba yung pagkapala ang ipagkakaloob po ng Diyos po sa atin, mga kapatid. Purihin po, Panginoon, tayo lahat po'y tumayo at tayo po'y tawag sa Lord. Brother Isaac.